Hello, good afternoon. Meron akong ikikwento sa inyo ng buhay ng isang tatay. The story of a father regarding his son, sa pangyayari sa kanya. Bata pa siya, nag-asawa siya, tapos ipangalan na lang natin siyang si Juan, ang pangalan ng tatay ay Juan. Tapos yung nanay ay Esther. Tapos yung anak ay Jenna. Ayan. Pangalan ng kanilang pamilya. Ang kanilang love story ay napunta sa hindi maganda. Pero ito ang sakripisyo ng isang ama alang-alang sa anak. Habang lumalaki yung kanyang kanyang anak, naghanap yung kanyang nanay ng iba, sumama sa ibang bansa, tapos ang naiwan sa kanya yung anak niya. It's how the story goes talaga, na yung anak niya talaga nagsikap siya, mapalaki niya, napatapos niya ng pag-aaral yung kanyang anak na babae, yung kanilang anak. Tapos dumating sa point na pag may lumiligaw sa kanya, galit yung tatay. Wala namang ibig sabihin doon sa kanyang galit. Kasi nag-iisa na nga lang siya. Wala siyang nakakasama sa bahay. Tapos dumating ang point na nagkakaroon sila ng conversation ang mag-ina na nasa Canada nakabase, pag-asawa naman. Tapos yun nga, in-apply siya, gusto siyang kunin ng kanyang nanay, kanyang mother, nang hindi niya pinapaalam sa kanyang tatay. Nagtatrabaho na siya, yung babae, si Jenna, nagtatrabaho na, may boyfriend. Tapos meron siyang mga kaibigan na lumakad ng kanyang visa. To make the story short, lumakad ng visa, nagkaroon siya ng visa na hindi niya pinapaalam sa papa niya ang naka-address sa bahay nila. Dumating ang point talaga na meron siyang boyfriend, pinakilala niya, galit na galit yung papa niya, yung tatay niya, si Mang Juan. Galit na galit siya kasi ayaw nga niyang mawalay sa kanya, kaisa-isa niyang anak. Siya na lang ang alaala ng kanilang mag-asawa. Ang daming pinaghugutan yung tatay. Tapos yun, sumasagot siya, nangangatwiran siya, may gusto lang niyang matupad yung kanyang pangarap. Diba? Yung tuparin mo lang yung pangarap mo para sa sarili mo. Pero yung dumating sa point na dumating yung kanyang visa, ang tatay niya ang naka-receive ng visa na yun, galit na galit. At alam niyo ba, may hawak na panaksak. Kapag daw tinuloy ng kanyang anak na umalis siya, magpapakamatay na lang ako. Sabi niya, tayo wag naman ganun. Ang hirap naman ng sitwasyon. Gusto ko lang naman yung matupad yung pangarap ko. Oo nga, nagkasala na ako, sabi niya. Nagkamali talaga ako, sabi niya gano'n, na hindi ko pinaalam sa iyo na nagkakaroon kami ng communication ni mama. Pero meron din akong pangarap. Pero sa pangarap na yun, sabi nung Jenna, sa pangarap na yun, kasama ka. Hindi kita pwedeng iiwan na gano'n na hindi ka kasama. Ay, galit na tatay, ayaw talaga. Hanggang sa yan, nakatulog sila na napahinahon naman niya yung tatay niya, napahinuhod niya. Tapos mapahinuhod naman niya yung kinabukasan, sabi niya gano'n. Sabi ng tatay ni Mang Juan, tinago lang natin sila sa mga pangalan gano'n kasi totoong nangyayari ito. Sabi ni Tatay Juan, pasensya ka sa nangyari sa ating kagabi. Ang hirap kasi ng pinagdaanan ko, pinaglaban kita sa nanay mo, pinaglaban kita, sumama sa ibang lalaki ang nanay mo para sa kasi ayaw niya yung hirap ko, ayaw niya na naging mahirap siya sa akin. Nagkaroon kami ng anak, ganito, ganun, ikaw yung bunga ng aming pagmamahala, na hindi ko naman akalain na iiwan ako ng nanay mo, na sobra kong minahal ang nanay mo. Di ganun. Nakikinig lang yung Jenna, yung anak. Ang akin lang naman, sabi ng tatay talaga, maiiyak ka talaga. Hindi kita pipigilan sa pangarap mo. Kasi may edad na yung tatay, siguro nasa 80s na, ganon. Tapos sabing ganon. Pero
antayin mo na lang naman ako na pumanaw na. Kasi dadalwa na lang kayo. Iniwan tayo ng nanay mo, ikaw lang ang bukod tanging nagpapalakas ang loob ko na palaki kita na ikaw lang ang bukod tanging nagmamahal sa akin. Iiwanan mo pa. Hintayin mo na lang ang oras ko na mawala ako. Sabi niya ganon. Tapos, saka mo ituloy yung plano mo. Hindi kita pipigilan. Alam ko naman na maghahanap ka rin ng sarili mong pamilya. Di ganon. So, nag-usap sila ng maayos. Dumating ang panahon na talagang story short lang to, short story lang to. Tapos sabi niya ganun, Tay, hindi na ako tutuloy. Kasi naisip ko rin naman. Oo nga naman, iniwan na tayo ni nanay. Tapos kung iiwanan pa kita na ikaw ang nagpalaki sa akin, nag-aruga, ikaw ang nagsakripisyo. Ang sakripisyo na hindi lang ang may nanay, ang may sakripisyo, ultimo tatay, may sakripisyo din naman. Yan ang isipin din natin mga kalalab. Ang tatay, malaki rin ang sakripisyo para lang mapalaki din tayo. So, mga provider yan sila Andun yan. Pero kung nag-iisa ka lang na naging single father ka, naging single parent ka, mahirap. Kaya yun, dumating sa punto na nagkaiyakan sila. Talagang tayo, hindi na talaga kita iiwan. Hindi ko na tinawagan niya yung nanay niya. Tumawag sa kanya yung nanay. Andyan na yung visa mo. Pwede ka nang umano. Sabi niya, Ma, hindi ko pwedeng iwan si tatay. Kasi iniwan mo na nga siya, iiwanan ko pa ba? Kawawa naman si tatay na siya lang mag-isa. Paano pag yung hindi na siya makatayo, magkasakit siya? Sino mag-aalaga sa kanya kung iiwanan ko siya? Sasabihin niyo, kumuha ako ng mga kamag-anak para mag-alaga. Aalagaan ba yan si tatay ng tulad ng pag-aalaga ko sa kanya? Nagkasagutan sila mag-ina. Tapos yun, nung nagalit yung nanay, sabi niya, huwag ka nang tumawag sa akin, huwag ka na maganito, ganon. Kaya sabing ganon ang tatay, na hindi kita pinagbabawalan, pero ang hinihiling ko lang, antayin mo lang na pag kinuha ako ni Lord, ituloy mo yung pangarap mo. Sabing ganon, ituloy mo yung pangarap mo. Pag ako'y wala na, matutuloy yung pangarap mo. Tapos may boyfriend siya. Sabi ng boyfriend niya, susunod ako sa iyo doon. Since then na hindi naman natuloy, andito lang sila sa Pilipinas. Ayan, meron na silang business, meron silang yung tatay nila. Alaga nila pero nasa 86 years old na ata. Mahal pa rin niya ang tatay niya. Hindi niya pinagpalit talaga yung tatay niya sa Kaya yun nga, tayo ang lesson learned natin dito, both parents, kung may sakripisyo sa ating mga anak. Tayo mga parents, may sakripisyo tayo. Hindi natin pwedeng sabihin na si mama lang, ang nanay lang ay may sakripisyo. Kasi palagi natin bukang bibig Palagi natin bukang bibig na sinasabi natin 9 months namin kayong inaruga, tapos ganun lang. Hindi. Ginusto naman natin yan That is one thing na sacrifice natin, pero iba pa rin ang sacrifice ng ama. Diba? Kaya yan, they live happily. Ngayon happy sila, nasa sila ngayon? Nasa Bulacan. Diba? Ang ganda ng kwento ng kanilang buhay. Talaga hindi niya ipinagpalit ang kanyang tatay. Pero sa primero talaga, laban siya, pero dumating ang punto na hindi na talaga. Ayaw niya na hindi na siya pumunta. Nagalit yung nanay niya. Ayun, tiluruyan na silang kinalimutan. Although, may trabaho na yung babae, pharmacist ata, tapos may business pa sila, may butika na ata sila sa Bulacan. Yun ang pagkakaano ko kayo ng kwento sa akin ng isang kaibigan ko. Sacrifice lang talaga. Kaya kayo ngayon dyan, kung meron kayong mga kwentong dapat ilathala natin, iulat natin, padala nyo kayo. Joke lang. Basta kayo, natin yan. Maging masaya lang tayo. Maraming salamat. This is Ate Jane, Nanay Jane, Lola Jane, Mama Jane, Marian Solid PM. Bye-bye. Love you all. Mwah, mwah, chup, chup.